Fourth Shinobi World War. Confrontation. Kapag nakumpleto na ang mga paghahanda, ang libu-libong Zetsu at marami sa mga muling nabuhay na ninja ni Kabuto ay lilikha ng ikaapat na digmaang pandaigdig ng Shinobi. Sa gitna ng kaguluhan, nahuli rin ni Kabuto si Anko Mitarashi sa labas ng Mountain Graveyard. Pinaghihinalaan ni Toby na dinala siya ni Kabuto sa kanilang pinagtataguan at naniniwala si Toby na plano ni Kabuto na ipahamak ang Akatsuki at ang Allied Shinobi Forces sa isa't isa. Bagaman tiwala na hindi ito mangyayari, iniutos ni Toby kay Kabuto na patayin si Anko. Tumanggi si Kabuto sa dahilang magagamit niya si Anko upang palakasin ang Impure World Reincarnation, isang bagay na nasa pinakamagandang interes ni Toby. Nanatiling hindi mapakali si Toby kay Kabuto at nagpatubo ng mga spores sa kanya ang White Zetsu upang masubaybayan ang kanyang mga kilos. Nang maglaon ay nalaman niya na sina Naruto at Killer Bee ay umalis sa kanilang pagkabilanggo at sumali sa labanan. Habang papalapit na ang mga bagay sa kanilang conclusion, pumunta si Toby sa lokasyon ng unang dibisyon kung saan tinawag niya ang demonyong estatwa ng Outer Path. Habang nilulugi ng estatwa ang dibisyon, hinanap ni Toby ang Binihisago at ang Kohaku no Johei, na naglalaman ng muling nabuhay na Gold at Silver Brothers. Napagpasyahan ni Daroy at Shikamaru na plano niyang gamitin ang chakra ng Nine Tails ng magkapatid bilang bahagi ng kanyang mga plano at sinubukang pigilan siya. Pinuri niya sila sa paghuhula sa kanyang mga intensyon at pinasakay niya ang estatwa sa kanila habang siya ay nakatakas kasama ang dalawang bagay. Habang sumisikat ang araw sa ikalawang araw ng digmaan, si Toby ay nakatayo sa likuran ng kanyang sariling Six Paths of Pain, na binubuo mula sa muling nabuhay na mga Jinchuriki. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.